Sheila POV. It's nice to be back. I've really missed this guy. Anyway, 2 years ago, I left the Philippines and I left him. My mom told me, Gavin married his long-lost fiancée. And I am so happy for him. Finally, he'll have a chance to be happy. Sheila anak. Today you'll meet Hannah personally, what will you do? Mom asked. Nothing. Maybe I can get along with her, sabi ko. No, you must steal Gavin from her, yeah that's what she want. She uses me to bring down their company. Kay is my best friend and she made me do this again and again. Mom please, we've been talked about this. Can you just leave them alone? I answered. A few minutes have passed then, Gavin and his PA who's supposed to be his wife, arrived together. So I've turned around to face them. I saw Gavin's expression and I guess, he's surprised cause he saw me again. Oh, she's Hannah. She's pretty. If only I can be nice to her maybe we'll be friends. But I have to be harsh on them, because my mom wanted me to. Ugh, this is so frustrating. Hey, welcome Gavin. Hi Hannah. I want to introduce to you, Gavin leading lady, my daughter Sheila Zepeda. Mom greeted them. Hi Hannah, good morning, this is so annoying. Greeting unimportant person I've ever met. She just smiled at me. And smiled back. Hi Gavin, how are you? It's been 2 years since we see each other huh? Then I greeted Clint. Oh, Sheila, I'm fine, he answered. I felt the awkwardness between us, but I think this is expected. How about you? How are you? Long time no see, he said sarcastically. I'm fine too. Anyway, she's Hannah, your wife? I answered. Yeah, he said. Oh, but why she became your PA? I asked. He held Hannah's hand then he intertwined their fingers. I just raised my right eyebrow. Because, I want her to be with me. Anytime and anywhere. I can't last the day without her by my side, he said but I know he's lying. Oh, interesting. By the way, I have to go to my tent. See you later. I said then, I go to my tent. When I arrived at my tent, Mom was there. Feeling happy huh? She said. Of course Mom. I feel that Gavin still loves me. Poor Hannah. I answered. Liar. Do you really think you can deceive me? How about you? Do you still love him? Mom asked. Nothing changed Mom. I don't love Gavin, I'm doing this because you wanted to. Just please don't interfere, I answered and Mom smirked at me. You're still in love with Gavin. And you really think he'll do the same? Wake up. You must steal Gavin no matter what. I don't raise you just to disobey me. Mom said then she smirked. I didn't say a word. I just lost my energy when she said that. I am so tired on what she wanted. I feel like I have to do it always. I don't even have a chance to do what I want all my life. I think I should wait for Sammy, so that I can be myself without thinking about how my mom will get mad. Nagkita na kami ni Sheila. Maganda nga talaga siya. Mag-isa akong nag-aayos ng higaan namin ni Gavin dito sa tent, nagsisimula na kasi silang mag-taping wala naman akong gagawin doon. Sabi kasi ni Gavin, dam ito muna ako sa tent Hindi naman na daw niya kailangan ng PA. Hay buti naman makakapagpahinga ako. Nang matapos kong maayos ang comforters at mga unan, ay nakaramdam ako ng antok. Kaya umidlip muna ako saglit. Nang magising ako ay naisipan kong manood ng taping nila Gavin, kaya pumunta ako sa set nila. Na sana hindi ko nalang ginawa. Gavin POV. Kasalukuyan kaming nagkukwentuhan ni Sheila. Break time kasi Wala pa rin siyang pinagbago, napakaganda pa rin niya. At higit sa lahat, mahal na mahal ko pa rin siya. So kamusta kayo ni Hannah? Tanong niya. And speaking of Hannah, ano kayang ginagawa niya sa tent? Kumain na kaya siya? Okay naman kami. Actually, minsan nagbabangayan kami pero magkaibigan naman kami, sagot ko at tumango lang siya. Kailan pa kayo kinasal?
Tanong niya. Mag-iisang buwan na din. Ikaw, kailan ka pa dito? Sabi ko at tinanong ko siya. Last week lang ako umuwi dito. Tinapos ko muna kasi yung mga photoshoot at tapings ko, sagot niya. Ang dami mo palang projects. Good for you, sabi ko. Gavin tawag niya sa akin. Ang sarap pakinggan kapag siya ang tumatawag sa akin ng pangalan na yun. Tugon ko. Sorry, kung iniwan kita at pinagpalit sa iba, nagkatinginan kami mata sa mata. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. I forgive you. Don't blame yourself. Let's start again, sabi ko. Do you still loves me? Tanong niya. I claimed her lips instead of answering her question. Siya pa rin pala, napabitaw kami pareho sa paghahalikan namin nang pareho naming marinig na may nagsalita. Nagkatinginan kami nang wala namang tao sa likuran namin. Tinawag na rin kami ni Direct. Kaya bumalik na kami sa set, nasa likuran ako nila Gavin at tanaw na tanaw ko sila ni Sheila na naghahalikan. Ang sakit-sakit dahil akala ko, kaya ko siyang ibigay kay Sheila pero hindi pala. Siya pa rin pala, sabi ko at tumalikod ako at naglakad papunta sa kakahuyan, puro puno ng agoho. Umupo ako sa isang upuan na gawa sa kawayan, at sumandal sa puno ng agoho. Si Gavin na lang ang meron ako. Siya rin ang inspirasyon ko para gumaling sa sakit ko, pero siya din ang unti-unting pumapatay sa pagtibok ng puso ko. Ibinuhos ko lahat ng sama ng loob ko sa pag-iyak. Wala na akong pakialam kung aatakihin ako ng sakit ko. Napahagulhol na lang ako habang nagpa-flash sa utak ko yung nakita ko kanina. Girl, panyo napalingon ako sa boses na narinig ko. Salamat, sabi ko at kinuha ang panyo niya. Umupo siya sa tabi ko at ngumiti sa akin. Kung straight na lalaki lang ta. Nagwapuhan ko na tae. Ang gwapo kasi niya. Ikaw yung PA ni Gavin diba? Ikaw din yung asawa niya. Nagulat ako dahil alam niya na asawa ako ni Gavin. Paano mo nalaman? Tanong ko. Holler, hindi mo ba ako napansin kanina? Ako yung PA nung Bruhildang Sheila na yun, at yung nag-make up sa iyo nung kasal mo, napatawa naman ako sa pagkakadescribe niya kay Sheila. Hala, grabe ka naman mag-describe kay Sheila sabi ko. Hay nako girl, joke lang. Maldita man yun minsan pero best friend kami. Totoo na may pagkamaldita yun, pero kapag nakilala mo siya napakabait, at luka-luka, sagot niya. Mabait siya, tanong ko, sus, kung alam mo lang Hana. Ewan ko ba, dati-rati magkaaway kami, pero hindi ko inaakalang magkakasundo kami, sabi niya. Alam mo Miss Hana, ang ganda-ganda mo, bulag lang siguro si Gavin sabi niya. Pinagloloko mo naman ako Teka ano pala pangalan mo? Sabi ko. I'm Samuel Tan, Sami na lang. Alam kong kilala mo sina Lares at Elias, ako nga pala ang kuya, ating maganda nila. I'm sure you remember me, sagot niya. Alam mo nakakainggit ka, ang gwapo kaya ni Gavin. Tsaka inawi ko pa nga si Sheila nung naging sila ni Gavin. Joke lang. Sayang may chance na sana kami ni Gavin noong nag-break si Sheila at Gavin, kaso dumating ka naman. Pero carry lang, natawa kami pareho. Gusto mo ikaw na lang. Good luck kay Freaky Monkey, sabi ko at natawa siya lalo nung binanggit ko yung Freaky Monkey. Bakit nga pala nag-break si Gavin at Sheila noon? Na-curious lang ako bigla. Secret kasi, itanong mo na lang kay Sheila kung close na kayo. Tsaka kung may maririnig ka kay Sheila na kung ano, slightly true pero there's always a reason behind it, sabi niya at ngumiti sa akin. Sir Sammy, alam mo noon kaaway talaga ang tingin ko kay Gavin. Kasi wala siyang ginawa kundi pagtripan ako. Ewan ko ba, bakit minahal ko siya ng sobra. Hindi ko naman masabi sa kanya, kasi kapag ginawa ko yun, magpa-file siya ng annulment. Sabi ko, the more you hate, the more you love. Sabi niya, yeah, the more you hate, the more you love. And I hate that I love him. Because, he will never be mine. Sabi ko at napayuko ako. Inalaw naman niya ako at tinap ang balikat ko. Naku kung nag-aalala kang baka agawin ni Sheila si Gavin sa'yo nagkakamali ka. Sobra ang kabaliwan ng babaeng iyon sa kay Alvin. Kaya okay lang yan, tanong niya. Sabi kasi sa rules namin ni Gavin, kapag may 9 love na isa sa amin. Kahit hindi pa tapos yung kontrata, mag-a-annul na kami, paliwanag ko.
Mamahalin ka din ni Gavin, sa ganda at sa bait mo ba namang yan, hindi siya mapapamahal sa'yo. Kapag hindi nangyari yun, ako mismo mag-uuntog sa kanya sa pader, natawa naman ako sa sinabi. Alam mo, kung lalaki lang ako papatulan kita Pero hindi tayo talo friend. Lalaki kasi bet ko Loko talaga ta. Thank you ha. Pinagaan mo kahit papaano yung loob ko, sabi ko. No problem, basta kapag nag-anal kayo ni Gavin sa akin mo siya ibigay ha. Wag na kay Sheila, makakalamang nasa akin yun Promise aalagaan ko siya, sabi niya at hinampas ko siya sa braso at pabirong tumango. Sure, pabirong sabi ko. Oh, hindi ka ba pupunta sa set? Tanong niya. Hindi na siguro, matutulog na lang ako, sabi ko. Okay, ihatid na kita sa tent nyo. Baka mapano ka medyo madilim pa naman dito, sabi niya at naglakad kami papunta sa tent. Nang may hatid niya ako, ay agad siyang nagpaalam na pupunta na siya sa set. Tumango na lang ako at pumasok sa tent. Pinagpatuloy ko na lang ang pagtulog ko, baka sakaling paggising ko wala na tang sakit na nararamdaman ko. Pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko na, he still loves her. Bumangon ako sa pagkakahiga ko, at napansin kong wala pa si Gavin. Anong oras na ba? Ba't wala pa yun? Tanong ko sa sarili ko. Kinuha ko ang cellphone ko sa sling bag ko at tiningnan ang oras. 2:05 AM. Saan ba pumunta yun? Sabi ko at mukhang alam ko na kung nasaan siya. Siguro kasama na naman niya si Sheila. Kailangan ba talagang bawat oras kasama niya si Sheila? Kung ganun, bakit pa ako pinasama ni Manager Olive, kung wala naman akong gagawin? Para ipamukha sa akin na hindi ako bagay kay Gavin. Na mas maganda ang anak niya kesa sa akin. Lumabas ako ng tent at naglakad papunta sa lugar kung saan ang scene site. Habang naglalakad ako ay napayakap ako sa sarili ko, dahil ang lamig ng simoy ng hangin. Hindi pala ako nakadala ng jacket. Hassle naman kung babalik pa ako sa tent ang layo na. Nagpatuloy ako sa paglalakad, hanggang sa makarating ako sa scene site, pero ni isang tao wala akong nadatnan. Naglakad ako papunta sa kakahuyan, at pagkadating ko doon ay wala din siya. Naglakad ako sa buong lugar, pero ni anino niya ay hindi ko nakita. Nasaan ka na ba Gavin? Sabi ko habang ikinikiskis ang magkabilang palad ko, at kapag uminit na idinadampi ko ito sa pisngi ko. Bumalik ako sa kakahuyan baka sakaling nandun na siya. Tama nga ang hinala ko, nandun siya nakaupo sa upuang kahoy, at katabi si Sheila na nakasandal pa sa balikat niya, habang nakaakbay siya kay Sheila. Nagtago ako sa puno ng agoho na di kalayuan sa kanila. Kailan mo kaya magagawa sa akin yan Gavin? Sa panaginip ko na lang ba? Sabi ko at tumalikod ako, at nagsimulang bumalik sa tent, habang tumutulo ang luha ko. I'm fulfilling his wish by letting him to be with his beloved ex-girlfriend. Subukan ko mang hindi paghinalaan si Sheila, ay hindi ko magawa. Halos lahat sila ay sinasabing mabait siya, pero hindi ko makita iyon sa kanya sa ngayon. Hihiga na sana ako nang mapansin ko ang isang envelope sa bag ni Gavin. Nakabukas kasi ang backpack niya. Kinuha ko ito at binuksan. Isa pala itong agreement na nagsasaad na inilipat na ni Mr. Jericho Delovier ang ilan niyang negosyo, kasama ang Faith University sa pangalan ni Gavin. Mas napaluha ako nang maalala kong ito yung mga mana ni Gavin. Ibig sabihin, nakuha na ni Gavin ang mana niya. Ibig sabihin, anumang oras pwede na niya akong hiwalayan. At ibig sabihin, mawawala na siya sa akin, at magiging pag-aari na siya ni Sheila. Pirmado na iyon ni Mr. Jericho Delovier at ng attorney niya. Pero si Gavin wala pang pirma. Alam ko naman na dun din papunta ta, ang ganda talaga ng pagkakataon. Kung kailan hulog na ako sa kanya, ay saka naman nangyari ito. Ibinalik ko agad ito sa envelope, at isinilid ulit sa bag ni Gavin. Hihiga na sana ulit ako nang biglang sumakit ang dibdib ko. Napahawak ako sa dibdib ko, dahil sobrang sakit ng nararamdaman ko. Para bang pinipilipit ang dibdib ko. Nasobrahan na naman ako ng nararamdaman ko kaya ganito. Kinapa ko ang bag ko at pilit na kinuha ang pain reliever sa bag ko. Nakalimutan ko palang uminom ng gamot ko. Buti na lang may tubig ako sa bag, kaya agad kong ininom ang gamot ko at ang pain reliever, at sinundan ko ito ng tubig. Ilang sandali lang at unti-unting nababawasan ang sakit ng dibdib ko.
Aantayin ko na lang na papirmahin niya ako ng annulment papers. Sa ngayon, pag-aaralan ko muna kung paano tatanggapin kapag wala na siya sa akin. Humiga ako ulit at bumalik na sa pagtulog.